Sa bagay, pakikinabangan naman ito ng may asawa at ng wala eh. Pero siyempre, ang main topic natin, kung paano nalalaman ng isang tao na ang asawa bigay ng Diyos. Ayun. Umpisahan na po natin. Magtanong tayo agad. Yung asawa ba, may possibility yung asawa bigay ng Diyos? Nagbibigay ba ang Diyos ng asawa? Pakinggan nyo sa 19:14 ng Kawikaan. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayun. Di ho ba maganda yung talata, no? Wealth, riches, are inheritance from the fathers. But a prudent wife is from the Lord. Ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya ho, yung asawang mabait, galing sa Diyos. Nagbibigay po ba ang Diyos ng asawa o hindi? Bibigay. Kaya lang, meron agad na nakalagay na adjective. Mabait na asawa. Adverb. Mabait na asawa. Pag ang asawa mabait, galing sa Panginoon. On the contrary, pag ang asawa walang hiya, sino may bigay? Siguro hindi mahirap. Dalawa lang namang klase eh. Yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. Eh yung hindi mabait na asawa, kanino galing? Pakinggan nyo. 8:47 ni Juan, 44. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kanino yung hindi sa Diyos? Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. That is a very plain and simple narration of facts. Sabi ni Kristo, meron taong sa Diyos, meron taong hindi sa Diyos. Nung diretsuhin niya, ang paliwanag, kanino yung hindi sa Diyos, kayo'y sa inyong amang diablo. You are of your father, the devil. Kaya dalawa lang ho ang klase ng tao sa mundo eh. Isang sa Diyos at isang sa demonyo. Ngayon, meron hong asawa na Diyos ang may bigay. Sabi ng Biblia, ang mabait na asawa, a prudent wife is from the Lord. Ang mabait na asawa, matalinong asawa, asawang maisip, galing sa Panginoon. Ayun. Yun ho bang mabait na asawa, galing sa Diyos? Yun ho ba'y nakikita ng tao sa kanyang sariling kaparaanan? Pwede bang ikaw ang makakita nung asawang mabait para sa'yo? Pakinggan nyo sa 1 Corinto 7. Merong ganitong pangungusap. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa, huwag kang humanap ng asawa. Alam nyo, yung asawa, hindi hinahanap yan eh. Huwag kang humanap ng asawa. Hindi hinahanap yan. Maraming mga may asawa, hindi naghanap. Minsan, nakasama niya sa trabaho. Tama po ba ako? Hindi. Nagtrabaho siya, hindi siya naghahanap ng asawa. Pero dun sa trabaho niya, dun siya nakakita ng mapapangasawa. Minsan, nawalan sila ng bahay, nalipat siya ng probinsya. Nasunugan sila eh. Doon sa nalipatan niyang probinsya, meron doon nakapagpatibok ng kanyang natutulog na damdamin. Hindi ba, no? Doon siya nakapag-asawa. Alam niya yung asawa, kadalasan, hindi hinahanap yan. Pag naghanap ka kasi, mabibigo ka eh. Ayaw kasi ng Diyos na maghanap ka ng asawa. Kasi yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. At pag galing sa Panginoon, hindi mo kailangang ikaw ang mag-exert ng effort. It is God's way, kagaya ng nangyari kay Adan. Gaya ng, tinanin niyo si Adan. Si Adan ba nanghingi ng asawa sa Diyos? Hindi naman eh. Alam niyo ba kung ba't nagkaasawa si Adan? Pakinggan niyo sa Genesis 2, versikulo 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa.
siya'y ilalalangko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Tuloy. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ayun. Si Adan ho, hindi man nanghingi ng asawa sa Diyos eh. Ang ginawa lang ng Diyos, nakita niya, hindi kaya mabuting nag-iisa si Adan. Igagawa ko siya, ilalalang ko siya ng isang katulong niya. Ayun. Tapos, ginawa ng Diyos, pinatulog ng di kawasang himbing. Extra yung pagkakahimbing ni Adan na yun. Para gagawin kasi ng Diyos, magsasargery siya. O operahan niya si Adan. Kukuha siya ng isang tadyak. Pag ginawa mo ng gising yon, pag hindi nagsisipa si Adan sa sakit Pinatulog ng Diyos ngayon si Adan. Nung tulog na ng di kawasang himbing, kinuha yung tadyang ginawang babae at ibinigay sa kanya. Sabi ni Adan, ito nga'y buto ng aking buto, laman ng aking laman. Alam nyo, kayo may naalala ko. Tingnan mo nung patulugin si Adan, ginising pa ba? Sabi. Nung patulugin daw ng Diyos si Adan, hindi na raw ginising. Kaya lahat daw ng tao ngayon tulog. Bakit? Nung magsalita si Adan, nung ibigay ng Diyos, nagsalita, tama-tama sinabi. Ito nga'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siyempre, nung alisin yung tadyang, may kasamang laman yun Hindi naman gaya ng pag-aalis ng tadyang ng baboy doon sa matadero na kung alisin walang kalaman-lamang itinitir yun inalis ng Diyos, ginawa yung tadyang niya na isang babae. At sabi ni Adan, ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae dahil sa lalaki siya kinuha. Ngayon, alam ni Adan o hindi? Alam he's aware. Sasabihin mo, hindi na ginising. Yung pagpapatulog ng Diyos kay Adan, yun ay pagpapatulog for Adam to be saved from feeling the pain of surgery. Para makuha ng walang maaaring sabihin na iba, ba't naman kakinailangan pandungkunin sa tadyang? Ba't di na lang gumawa uli ang Diyos ng mula sa alabok? Dahil si Adan galing sa alabok Ginawa ng Diyos. Dapat para mate, sabi doon mate, yung kabagay. Dapat sa kanya rin manggaling para pareho sila ng edad pareho. Hindi nyo ba naisip? Pareho ng edad si Eva at si Adan. Although, si Eva ay late comer, pero the very essence that was made Eve, galing kay Adan. Kaya magkaedad yun Walang masyadong malaking agwat, magkaedad yun. Kaya tamang-tama sila sa couple Ayon. Ginawa ng Diyos si Eva, hindi naman naghanap si Adan, hindi naman niya hiningi. Nakita ng Diyos, kailangan niya asawa, binigyan siya. Ayon. Gayon din naman yung sinasabi sa Biblia. Isang mabait na asawa, galing sa Panginoon yun. Ngayon, ang tanong ay puntahan natin, paano mo malala kung yung asawa mo galing sa Diyos? Di ba yun ang suggestion mo, kapatid, Ba't andyan ba misis mo? Wala? Sige. Pag-aralan mo kung itong misis mo galing sa Diyos at ganito, huwag kayong magagalit. Kung sakaling hindi, anong gagawin nyo? Baka mamaya ako pasisihin nyo pagka nakita nyo hindi galing sa Diyos yung misis nyo, yung mga asawa ninyo. Huwag nyo agad hahatulan,